Isang mahaba at tuloy-tuloy na tunog. Iyon ang hudyat ng pagkatalo. Ang tunog na gumuguhit sa pagitan ng buhay at kamatayan, at sa gabing iyon, kumpirmado na kung saang panig ito huminto. Pinunasan ni Aralyn Santos ang pawis sa kanyang noo, kasabay ng pagpunas sa isang butil ng luhang nagtangkang kumawala mula sa gilid ng kanyang mata. Sa harap niya, ibinababa na ng doktor ang defibrillator paddles. Umiling ito, isang senyas na alam na nilang lahat ang kahulugan. Time of death, 10 oras 42 minuto. Mahinang sabi ng doktor, ang boses ay pagod at walang emosyon. Sa isang sulok ng emergency room, isang malakas na hagulgol ang pumunit sa tensyonadong katahimikan. Ang asawa ng pasyente. Napapikit ng mariin si Ara, nararamdaman ang bawat piraso ng sakit sa iyak na iyon. Isa na namang pamilyang nawalan, isa na namang buhay na hindi nila naisalba. Ganito ang sumpa ng kanyang propesyon. Araw-araw, gabi-gabi, nakikipagbuno sila kay kamatayan at may mga pagkakataong natatalo sila. Dahan-dahan siyang tumalikod, hinayaan ang ibang nurse na asikasuhin ang mga natitirang gawain. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang takasan ang amoy ng antiseptiko at trahedya na kumakapit sa kanyang uniforme. Paglabas niya ng ospital, sinalubong siya ng ingay ng gabi sa Quezon City. Pero para sa kanya, mas payapa pa ang ugong ng mga sasakyan kaysa sa nakabibinging katahimikan na naiwan sa silid na iyon. 24 na oras na siyang gising. Ang katawan niya ay sumisigaw na ng pahinga, pero ang isip niya ay hindi mapakali. Hindi siya maaaring umuwi ng ganito. Dadalhin lang niya ang mga multo ng ospital sa kanyang maliit na apartment. May isang lugar siyang naiisip. Isang lugar na matagal na niyang gustong puntahan pero laging ipinagpapaliban dahil sa presyo. Ang Villa Solana. Isang fine dining restaurant na madalas niyang nakikita sa mga social media post, mukha itong tahimik. Mukha itong payapa. Kahit isang tasa lang ng kape, bulong niya sa sarili. Isang maliit na pabuya para sa nakakapagod na araw. Karapat-dapat naman siguro siya, hindi ba? Pagpasok niya sa Villa Solana, pakiramdam niya ay pumasok siya sa ibang mundo. Mahina ang tugtog ng isang piano, malambot ang ilaw mula sa mga chandelier, at ang bawat mesa ay may kandila sa gitna. Bigla siyang nahiya sa kanyang sarili. Suot pa rin niya ang kanyang puting uniforme na may kunting mansa ng dugo sa lailayan na hindi niya napansin kanina, at ang kanyang buhok ay nakatalilang sa isang magulong bon. Halatang halata na hindi siya kabilang sa lugar na iyon. Isang waiter ang magalang na lumapit. "Good evening, ma'am. Table for one po." Tumango siya, pilit nang umingiti. Itinuro siya ng waiter sa isang maliit na mesa para sa 2 tao sa isang medyo tagong bahagi ng restaurant. Nagpasalamat si Ara. Iyon mismo ang kailangan niya, isang sulok kung saan maaari siyang maging invisible. Umorder lang siya ng kape, ang pinakamurang bagay sa menu. Nang iwan siya ng waiter, huminga siya ng malalim. Dinama niya ang katahimikan. Ang kaibahan nito sa kaguluhan sa ICC kanina ay parang langit at lupa. Dito, ang problema lang ng mga tao ay kung ano ang orderin nila, hindi kung mabubuhay pa ba ang mahal nila sa buhay. Naramdaman niya ang unti-unting pagre-relax ng kanyang mga balikat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ninamnam ang sandali. Ngunit sa paggalaw niya para sandaling iunat ang kanyang likod, hindi niya namalayan na nasagi ng kanyang siko ang tasa ng kapeng kalalapag lang sa kanyang mesa. Isang mabilis na kalansing. Isang mainit na likidong tumapon sa kanyang kamay. At isang boses ng lalaki ang biglang nagsalita, malamig at matigas. "What the hell?" Napamulat si Ara, gulat. Ang kape ay hindi lang sa kanyang kamay tumapon. Karamihan nito ay bumuhos sa puting-puting polo ng lalaking nakatayo sa tabi ng kanyang mesa. Isang malaki at maitim na mansa ngayon ang nakapinta sa mamahaling tela. "Ay, sir. Sorry po." "Nako, pasensya na po," nagmamadaling sabi ni Ara, sabay kuha ng tissue mula sa table dispenser. Nagpapanik siya. Sinubukan niyang punasan ang mansa sa polo ng lalaki, pero mabilis nitong tinabig ang kanyang kamay. "Don't touch me," mariin nitong sabi. Napatigil si Ara. Tumingala siya sa lalaki. Matangkad ito, balingkinitan ang katawan, at nakasuot ng damit na halatang libo-libo ang halaga. Ngunit ang mga mata nito ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Malamig. Mapanghusga.
Para siyang tinitingnan nito na parang isang uri ng insekto. Sir, hindi ko po sinasadya. Pasensya na po talaga, ulit niya, ang boses ay nanginginig sa hiya at kaba. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Nakita nito ang suot niyang uniforme, ang pagod sa kanyang mukha, at ang maliit na mansa sa kanyang lailayan. Isang ngisi ang sumilay sa labi nito, isang ngising hindi abot sa mga mata, puno ng pang-iinsulto. Hindi sinasadya, tanong nito, ang boses ay mababa at maihalong panunuya. Ilang beses ko nang nakita ang ganitong eksena sa lugar na ito. Isang aksidente, isang paumanhin tapos magpapakilala. A classic move. Ano po? Hindi makapaniwala si Ara sa kanyang naririnig. Ang pagod at lungkot na kanina ay bumabalot sa kanya, ay biglang napalitan ng pagkalito at kirot. Sir, nagkakamali po kayo. Aksidente po talaga ang nangyari. Pagod lang po ako galing sa trabaho at tea. Pero hindi na niya natapos ang sasabihin. Itinaas ng lalaki ang isang kamay, isang senyas para patigilin siya. Ang kilos ay simple lang pero arogante at puno ng kapangyarihan. Hindi ko tinatanong ang kwento ng buhay mo, sabi nito, ang bawat salita ay parang patalim na tumutusok sa pagkatao niya. Tiningnan nito ang mansa sa kanyang damit, pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Huminga ito ng malalim na para bang sinusukat ang kanyang pasensya. Pagkatapos, sa boses na sapat lang para marinig nilang dalawa, ibinigay nito ang huling hatol. Alam ko na ang estilo ng mga babaeng tulad mo. Pero pasensya ka na, miss. Hindi ako interesado. Tumalikod na ito at naglakad palayo, walang pakialam sa babaeng iniwan niyang nakatayo roon, mas gulat at sugatan pa kaysa noong pumasok siya. May sininyasan itong waiter na agad namang lumapit sa mesa ni Ara para linisin ang kalat, habang ang lalaki ay tuloy-tuloy na nawala sa isang pinto sa likod ng restaurant. Naiwan si Ara na nakatulala. Hindi siya makagalaw. Ang mga salita ng lalaki ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Mga babaeng tulad mo. Anong klaseng babae? Isang babaeng pagod na pagod mula sa 24 na oras na shift. Isang babaeng kalalabas lang mula sa isang silid kung saan nasaksihan niya ang pagkamatay ng isang tao. Ang kapayapaang hinahanap niya ay hindi lang basta ninakaw, dinurog ito at ipinalamon sa kanya kasama ng kahihiyan. Ang kaping natapon ay mainit, pero mas nakakapaso ang galit na unti-unting umakyat sa kanyang dibdib, tinutunaw ang anumang bakas ng pagod at lungkot na nararamdaman niya kanina. Sa sandaling iyon, hindi na si Ara Santos, ang pagod na nurse, ang nakatayo roon. Siya ay si Ara Santos, ang babaeng hinusgahan ng walang kalaban-laban. At hindi niya iyon palalampasin. Pabalagbag na isinara ni Andre Ledesma ang pinto ng kanyang opisina. Ang tunog ay umalinggaw sa tahimik na silid, isang pisikal na representasyon ng galit na kumukulo sa loob niya. Hinubad niya ang mamahaling polo, na ngayon ay may malaking mansa ng kape sa dibdib, at ibinato ito sa basurahan na para bang isa itong maruming basahan. Mga babaeng tulad niya, bulong niya sa sarili, habang sinasariwa ang imahe ng babae sa ospital, ang gulat sa mga mata nito, ang unipormeng suot. Umupo siya sa kanyang leather na upuan at napahilamos sa mukha. Ang galit ay naroon pa rin, pamilyar at madaling kapitan. Ito ang kanyang kalasag, ang pader na itinayo niya sa paglipas ng mga taon. Ngunit sa ilalim ng galit na iyon, mayroong isang bagay na ayaw niyang aminin, isang kakatwang kirot ng pagsisisi. Bakit kailangan niyang maging ganoon kabagsik? Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at gaya ng dati, bumalik ang mga multo. 16 na taong gulang pa lang siya noon. Umuwi siya galing eskwela, masaya dahil sa mataas na marka na nakuha niya sa isang pagsusulit. Ngunit pagpasok niya sa kanilang bahay, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Nakita niya ang kanyang ama sa sala, nakaupo sa dilim, hawak ang isang baso ng alak. Sa tabi nito ay nagkalat ang mga dokumento. Ang kanyang ama, ang matatag at palangiting si Ricardo Ledesma, ay mukhang mas matanda ng 10 taon. May bakas ng luha sa mga mata nito. Dad? Tawag niya. Tumingala ito, at ang nakita ni Andre sa mga mata ng kanyang ama ay isang bagay na hindi niya malilimutan, pagkawasak. Isang uri ng sakit na higit pa sa pisikal. Wala na, Dre, halos pabulong na sabi nito. Wala na ang lahat. Ang Villasolana ang lahat ng pinaghirapan natin kinuha niya. Sino po? Sino ang kumuha?
Hindi sumagot ang kanyang ama. Itinuro lang nito ang isang litrato sa ibabaw ng mesa. Isang litrato nila kasama ang isang lalaki na itinuturing nilang kapamilya. Si Tito Ramil, ang business partner ng kanyang ama. Ang ninong niya sa binyag. Ang taong laging may dalang pasalubong para sa kanya, ang laging nakangiti at tumatapik sa kanyang balikat, na nagsasabing, mag-aral kang mabuti, Dre, para ikaw na ang magpatakbo ng Villa Solana balang araw. Ang mabait at mapagkakatiwalaang si Tito Ramil. Ang taong iyon pala ang dahan-dahang sumaksak sa likod ng kanyang ama, ninakaw ang lahat sa pamamagitan ng mga peking dokumento at pinaglaro ang tiwala. Mula noon, nagbago ang lahat. Muntik na silang mawala ng tirahan. Ang Villa Solana ay halos mabenta. Ang kanyang ama ay hindi na kailanman naging katulad ng dati. At si Andre, natutunan niya ang isang masakit na aral sa murang edad, ang tiwala ay isang kahinaan. Ang kabaitan ay isang maskara na maaaring isuot ng sinuman para makuha ang gusto nila. Lalo na kung may kinalaman sa pera. Idinilat ni Andre ang kanyang mga mata. Ang galit niya sa babae kanina ay hindi lang dahil sa natapong kape. Ito ay dahil sa uniforme niya. Ito ay dahil sa pagod niyang itsura, sa paraan ng paghingi niya ng paumanhin. Mukha siyang inosente. Katulad ng pagiging inosente ng kanyang ama noon. At iyon ang kinatatakutan niya. Iyon ang kinamumuhian niya. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang imahe ng mukha ng babae ay bumabalik. Hindi ang itsura nito noong galit na siya, kundi ang itsura nito bago ang insidente. Ang paraan ng pagpikit nito, ang paghinga ng malalim, na para bang pasan niya ang buong mundo sa kanyang balikat. May nakita siyang tunay na pagod doon. Isang pagod na pamilyar sa kanya. Kinabukasan, pilit niyang iwinaksi sa isip ang nangyari. Mayroon siyang dapat asikasuhin. Ang Villa Solana ay may buwanang donasyon sa charity ward ng kalapit na pampublikong ospital, isang tradisyon na sinimulan ng kanyang ama matapos silang makabangon muli. Siya mismo ang nagpunta para ihatid ang mga food pack. Habang naglalakad siya sa abalang pasilyo ng ospital, naramdaman niya ang bigat ng atmosfera. Ang amoy ng gamot, ang mga tunog ng pag-iyak, ang mga mukhang puno ng pag-aalala. Ito ang mundo ng babaeng iyon. At pagkatapos, sa dulo ng pasilyo, nakita niya ito. Nakaupo ito sa isang bench, katabi ang isang matandang babae na walang tigil sa pag-iyak. Nakita ni Andre kung paano nito hinawakan ang kamay ng matanda. Hindi ito nagsasalita, nakikinig lang ito. Ang kanyang presensya ay kalmado, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pag-unawa na hindi maipaliwanag. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan itong nagsalita, ang boses ay mahinahon at puno ng habag. Nakita niya kung paano unti-unting tumahan ang matanda, humihigpit ang kapit sa kamay ng nurse na para bang iyon na lang ang tangi niyang kinakapitan. Walang pagpapanggap doon. Walang pagkukunwari. Ang nakita ni Andre ay purong pakikiramay. Isang imahe na direktang sumasalungat sa halimaw na binuo niya sa kanyang isipan kagabi. Ang babaeng mapagsamantala. Ang babaeng naghahanap ng mayamang mabibiktima. Naramdaman ni Andre ang isang bigat sa kanyang dibdib. Isang bigat na gawa sa pagkakamali. Parang naramdaman ng babae na may nakatingin sa kanya. Dahan-dahan itong lumingon, ang mga mata nito ay naghahanap. At nang magtama ang kanilang mga paningin sa kahabaan ng pasilyo, nakita ni Andre ang isang mabilis na pagbabago sa mukha nito. Ang nangingilid na luhang dala ng pakikiramay ay biglang natuyo. Ang lambot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matigas na pader. Ang malumanay na ekspresyon sa kanyang mukha ay nawala at ang pumalit dito ay ang alaala ng kahihiyan mula sa gabi bago iyon. Mabilis na umiwas ng tingin si Ara. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa matandang ginang na kanyang inaalo. Okay lang po yan, Nay. Malalampasan niyo rin po ito, mahinahon niyang sabi, pero ang bawat salita ay pilit na niyang inilalabas. Ang presensya ng lalaki sa dulo ng pasilyo ay parang isang mabigat na ulap na nagbabantang bumuhos. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo na siya. Maiwan ko na po muna kayo. May kailangan lang po akong asikasuhin, paalam niya sa ginang. Hindi na niya muling sinulyapan ang direksyon kung nasaan ang lalaki. Naglakad siya papalayo, mabilis ang mga hakbang, na para bang may hinahabol siya o may tinatakbuhan. Ang totoo, pareho. Nagtungo siya sa nurse station, pilit na iwinawaksi sa isip ang mga matang mapanghusga na tila ba sinusundan pa rin siya.
Buong araw, ibinuhos niya ang kanyang sarili sa trabaho. Mas abala, mas maganda. Walang oras para isipin ang aroganting lalaki na sumira ng kanyang gabi. Ngunit nang matapos ang kanyang shift at papalabas na siya ng ospital, pagod at gutom, nakita niya itong muli. Nakatayo malapit sa exit, nakasandal sa pader, halatang naghihintay. Ang mamahaling damit ay napalitan ng simpleng itim na t-shirt at maong, pero ang tindig ay pareho pa rin, matangkad at hindi mo maiiwasang mapansin. Nagkunwari si Ara na hindi niya ito nakita. Yumuko siya at nagpatuloy sa paglalakad. "Miss," tawag nito. Hindi siya lumingon. "Miss Santos." Doon na siya napatigil. Paano nito nalaman ang apelyido niya? Ang name tag niya. Napakagat siya sa labi. "Ano po ang kailangan ninyo, sir?" Tanong niya nang hindi pa rin lumilingon, ang boses ay formal at malamig. Narinig niya ang mga yabag nito na papalapit. "Gusto ko sanang mag-usap tayo." Hinarap niya ito, ang iritasyon ay hindi na maitago sa kanyang mukha. "Tungkol saan po?" "Sa natapong kape." "Sir, bayaran ko na lang po ang nagastos niyo sa pagpalaundry." "Magkano po ba?" Nakita niya ang pagdaan ng sakit sa mga mata nito bago ito mabilis na nakabawi. Hindi. Hindi tungkol doon. Tungkol sa mga sinabi ko. Mali ako." Natawa si Ara ng walang kagalakan. Yung tungkol sa pagiging babaeng tulad ko." "Wag na po kayong mag-alala, sir. Malinaw na malinaw po sa akin ang ibig niyong sabihin." Nagbuntong hininga ang lalaki na ngayon ay alam na niyang Andre ang pangalan. "Please. Bigyan mo ako ng 5 minuto. Kahit isang tasa lang ng kape." "Sa labas. Hindi sa restaurant ko. Ako ang taya." Tinitigan siya ni Ara. Mayroong isang bagay sa mga mata nito ngayon na wala kagabi, isang kakatuwang sinseridad. Pero ang sugat ay sariwa pa. "Pasensya na, pagod na ako. Uuwi na ako." Muli siyang tumalikod, pero narinig niyang muli ang boses nito, mas mahina na ngayon. "I know I don't deserve it pero hindi ako mapapakali hanggat hindi ako nakakahingi ng tawad ng maayos." Napahinto siya sa paglalakad. May bahagi sa kanya, ang pagod at galit na bahagi, na gustong magpatuloy na lang at huwag na siyang pansinin. Pero mayroon ding isang maliit na bahagi, ang bahagi niya bilang isang nurse na sanay makinig sa mga taong nasasaktan, na na-curious. 5 minuto. Isang tasa ng kape. Pagkatapos nito, tapos na. Tumango siya nang hindi nagsasalita. Dinala siya ni Dre sa isang maliit na coffee shop ilang kanto lang mula sa ospital. Umupo sila sa isang mesa sa sulok, malayo sa ibang mga customer. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa kaysa sa amoy ng bagong timplang kape. Si Dre ang unang bumasag nito. "Ara," panimula niya, ginagamit ang pangalan sa kanyang "Wala akong karapatang sabihin ang mga sinabi ko kagabi. Nagkamali ako ng husga. What is so today sa ospital you were being kind to that old woman. At doon ko napagtanto kung gaano kalaki ang pagkakamali ko. I'm sorry." Ang paghingi niya ng tawad ay direkta at walang paligoy-ligoy. Walang mga excuse. Tinitigan siya ni Ara, sinusuri ang kanyang mukha. Walang bakas ng arogansya na nakita niya kagabi. Ang naroon lang ay purong pagsisisi. Dahan-dahang huminga ng malalim si Ara, pakiramdam niya ay isang tinik ang nabunot mula sa kanyang dibdib. "Okay lang," mahina niyang sabi. "Siguro pagod lang din talaga ako kagabi." "That's not an excuse for what did," mabilis na sagot ni Dre. "Yung trabaho mo hindi ko kayang isipin kung gaano kahirap yan." May mga araw na mahirap, pag-amin ni Ara, nakatingin sa kanyang tasa. May mga araw na masaya. Lalo na kapag may gumagaling. Pero may mga araw ding tulad kagabi. Kaya lang naman ako napunta sa restaurant nyo ay dahil kailangan ko ng katahimikan. Sayang, hindi nangyari. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Dre. "Pasensya na, ako pa yata ang nagdagdag sa ingay." Hindi napigilan ni Ara na mapangiti rin. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon. Medyo malakas ang dating ng galit mo." Natawa sila pareho. Ang tensyon ay biglang nawala na parang isang bulang pumutok. Nagsimula silang magkwentuhan. Ikinuwento ni Ara ang ilang nakakatuwang karanasan sa ospital. Ikinuwento naman ni Dre ang kanyang pangarap para sa Villa Solana,
ang passion niya sa bawat putaheng inihahain nila. Nalaman ni Ara na sa likod ng masungit na itsura ay isang lalaking seryoso sa kanyang trabaho, katulad niya. Bes, andito ka lang pala. Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanilang masayang pag-uusap. Sabay silang napalingon ni Dre. Nakatayo roon si Isabella, ang kanyang best friend, na may malapad na ngiti. Bella, gulat na sabi ni Ara. Anong ginagawa mo dito? Sinusundo ka, syempre. Nag-text ka kanina na tapos na shift mo, pero wala ka pa sa apartment. Nag-alala ako, sabi ni Bella, sabay yakap sa kanya. Pagkatapos ay lumingon ito kay Dre, ang mga mata ay puno ng kuryosidad. Hi! I'm Bella, Ara's best friend. Andre, pakilala ni Dre, tumatayo para magbigay galang. Nice to meet you. So, ikaw pala si Villasolana, nakangiting sabi ni Bella. Naikwento ka na sa akin itong si Bes. Naramdaman ni Ara na uminit ang kanyang pisngi. Nagpaalam na si Dre ilang sandali pagkatapos, sinabing marami pa siyang kailangang asikasuhin. It was nice talking to you, Ara. Sana maulit, sabi nito bago umalis, isang tingin na puno ng pag-asa ang ibinigay sa kanya. Naiwan silang dalawa ni Bella. Habang tinitingnan ni Ara ang papalayong likod ni Dre, hindi niya mapigilan ang maliit na kilig sa kanyang dibdib. Mukhang mabait naman pala, sabi ni Bella, umupo sa dating upuan ni Dre. Nagkamali lang talaga ako ng impresyon sa kanya, sagot ni Ara, ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. Tinitigan siya ni Bella, ang ngiti nito ay bahagyang nagbago, naging maseryoso. Dahan-dahan itong nagsalita, ang boses ay puno ng pag-aalala ng isang tunay na kaibigan. Sigurado ka ba sa kanya, Bes? Mukha siyang seryoso at mayaman. Baka mapaglaruan ka lang. Lumipas ang mga linggo. Ang isang tasang kape ay naging 2, tapos naging mga hapunan sa mga lugar na malayo sa karangyaan ng Villa Solana. Minsan, sa isang simpleng karinderya na paborito ni Ara. Minsan, sa isang food park kung saan sabay nilang pinagsasaluhan ang iba't ibang street food. Sa bawat pagkikita, mas lalong nabubura sa isipan ni Andre Ledesma ang imahe ng aroganting manager at napapalitan ito ng isang lalaking simpleng tinatamaan ng pag-ibig. Natuklasan niya ang maraming bagay tungkol kay Ara. Nalaman niya na paborito nito ang mga aso, na kinakabisado nito ang pangalan ng bawat pasyente niya, at na mayroon itong isang nakakatuwang tawa na nagsisimula sa isang maliit na impit bago ito tuluyang humalakhak. Para kay Andre, ang tunog na iyon ay mas musikal pa kaysa sa pinakamagaling na piyesa ng piano sa kanyang restaurant. Isang gabi, isinama niya si Ara sa Villa Solana, hindi bilang isang customer, kundi bilang kanyang espesyal na bisita. Ipinakilala niya ito sa kanyang mga staff, mula sa chef hanggang sa mga waiter. Siya si Ara, sabi niya sa mga ito, ang kamay ay bahagyang nakahawak sa likod ni Ara. Mayroong pagmamalaki sa kanyang boses. Maging mabait kayo sa kanya. Ang mga staff, na sanay sa kanyang pagiging seryoso at istrikto, ay nagulat ngunit natuwa. Ngumiti sila kay Ara, isang ngiting totoo at malugod. Nako, Ma'am Ara, sa wakas ay nakita na rin namin kung sino ang laging nagpapangiti kay Sir nitong mga nakaraang linggo, biro ng head chef, at namula naman si Ara, na lalong ikinatuwa ni Andre. Habang nakaupo sila sa paboritong mesa ni Andre na may tanawin ng hardin, hindi niya maiwasang pagmasdan si Ara. Ang simpleng damit nito at ang halos walang kolorite sa mukha ay isang malaking kontrast sa mga babaeng madalas kumain sa restaurant, na ang mga alahas ay mas kumikinang pa kaysa sa mga chandelier. Ngunit para kay Andre, si Ara ang pinakamaliwanag na ilaw sa buong lugar. Alam mo, panimula ni Andre, nung una kitang makita dito, ang layo sa isip ko na darating tayo sa ganito. Ngumiti si Ara. Ako rin. Ang naaalala ko lang ay galit na galit ka dahil sa kape. Naiinis pa rin ako sa sarili ko tuwing naaalala ko iyon, pag-amin niya. Masyado kitang hinusgahan. Okay na iyon. Ang mahalaga ay kung ano ang ngayon, sagot ni Ara, at ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang init sa puso ni Andre. Ang kanilang masayang gabi ay nagpatuloy. Nang mag-aya si Ara na umuwi, sinabi nitong dadaan muna sila sa isang malapit na mall para sunduin si Bella na kalalabas lang mula sa sinehan. Pumayag naman si Andre. Gusto niyang maging maayos ang pakikitungo sa matalik na kaibigan ng babaeng unti-unti nang nagiging mundo niya. Nang makasakay si Bella sa kotse, gaya ng dati, masigla itong bumati.
Wow, Bes! Ang ganda mo ngayong gabi. Mukhang alagang-alaga ka ni Dre, sabi nito, sabay kindat. Bella, tumigil ka nga, saway ni Ara, pero halata ang saya sa kanyang mukha. Habang nasa biyahe, si Bella ang nanguna sa kwentuhan. Magaling itong magsalita, isang katangian na marahil ay nakuha nito sa kanyang trabaho sa marketing. Ngunit sa gitna ng mga kwento, may mga isinisingit si Bella na mga komento na sa unang pandinig ay parang papuri, ngunit kung susuriin ay may ibang kahulugan. Alam mo, Dre, sobrang swerte mo dito kay Ara, sabi ni Bella, habang nakatingin sa refleksyon ni Dre sa rearview mirror. Sobrang sipag niyan. Kahit pagod na iyan sa ospital, kumukuha pa iyan ng mga extra shift. Gagawin niya ang lahat para lang kumita ng pera para sa pamilya niya. Ganyan siya ka-dedicated. Tumango si Andre, pinipigilan ang isang kakatuwang pakiramdam. She's admirable. Naman, mabilis na sagot ni Bella. Minsan nga, sinasabihan ko na siya na magpahinga naman. Pero alam mo na, kailangan eh. Mahirap ang buhay. Kaya sabi ko sa kanya, Bes, buti na lang at nakilala mo si Dre. At least ngayon, may makakatulong ka na. Di ba, Bes? Napatingin si Andre kay Ara sa passenger seat. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo nito na parang hindi komportable sa tinatakbo ng usapan. Bella, hindi naman sa ganoon, mahinang sabi ni Ara. Sus! Huwag ka nang mahiya, tawa ni Bella. Totoo naman, di ba? Malaking tulong si Dre. May kung anong kumirot sa dibdib ni Andre. Pera. Tulong. Ang mga salitang iyon ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa bula ng kaligayahan na kanyang nararamdaman. Naalala niya ang kanyang ama. Naalala niya si Tito Ramil. Mabilis niyang iwinaksi ang mga alaala. Hindi si Ara iyon. Magkaiba sila. Nang maihatid na nila si Ara at Bella sa apartment ng mga ito, nagpaalam si Ara sa kanya. Salamat sa gabi, Dre. Sobrang nag-enjoy ako, sabi nito, ang mga mata ay kumikinang. Ako rin, sagot niya, at hinalikan niya ito sa noo. Ngunit pag-uwi niya, habang nag-iisa na sa kanyang sasakyan, ang mga salita ni Bella ay bumalik sa kanyang isipan. Gagawin niya ang lahat para lang kumita ng pera. Sinubukan niyang baliwalain ito. Si Bella ay kaibigan lang na nag-aalala. Ngunit ang mga binhi ng duda, na minsan nang itinanim ng mapait na karanasan, ay nagsimula na namang sumibol. Ilang araw ang lumipas, nagkayayaan silang tatlo na kumain sa labas. Habang hinihintay nila si Bella na nasa banyo, nagpaalam sandali si Ara para sagutin ang isang tawag sa kanyang cellphone. Lumayo ito ng kaunti para sa privacy, pero sapat lang para marinig ni Andre ang ilang piraso ng kanyang sinasabi. Ang boses ni Ara ay puno ng pag-aalala. Opo, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Opo. Kailangan ko talaga ng pera, gagawin ko ang lahat para maipon yon. Huwag po kayong mag-isip ng kahit ano, okay? Maghahanap ako ng paraan. Napatigil si Andre. Ang bawat salita ay parang isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Kailangan ko talaga ng pera. Gagawin ko ang lahat. Ito ang eksaktong mga salita na kinatatakutan niya. Ang mga salitang sinabi ni Tito Ramil sa kanyang ama bago nito kinuha ang lahat. Bumalik si Ara sa mesa, ang mukha ay bahagyang nababahala. Sorry, tumawag lang si Mama. Medyo masama ang pakiramdam. Ngumiti si Andre. Pero sa pagkakataong ito, ang ngiti niya ay hindi na umabot sa kanyang mga mata. Para kay Ara, ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip. Ang bigat na dati niyang pasan-pasan mula sa trabaho ay tila gumaan. Ang bawat pagod ay napapawi sa isang text message lang mula kay Dre. Ang bawat pag-aalala ay nalulusaw sa tunog ng kanyang boses sa telepono. Si Andre Ledesma, ang lalaking dati kinaiinisan niya, ay naging kanyang kanlungan. Sa kabila ng yaman nito at ng mundong kanilang pinagmulan, ipinaramdam nito sa kanya na pantay sila. Na ang kanyang mga kwento tungkol sa mga pasyente ay kasing halaga ng mga kwento nito tungkol sa 5-star rated na putahe. Sa piling ni Dre, pakiramdam niya ay siya ang pinakamahalagang tao sa mundo. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Bella sa sala ng kanilang maliit na apartment at kumakain ng instant noodles, hindi niya mapigilang ikwento ang lahat sa kanyang matalik na kaibigan.
Bes, alam mo, sobrang saya ko, sabi ni Ara, habang hinahalo ang kanyang noodles. Hindi ko akalain na posible palang maging ganito kasaya. Dahil ba yan kay M. Ledesma? Tanong ni Bella, nakangiti. Tumango si Ara, hindi maitago ang kilig sa kanyang mga mata. Sobrang bait niya, Bella. Ibang-iba sa unang pagkikita namin. Palagi niyang tinatanong kung kumusta ang araw ko. Naaalala niya yung mga maliliit na bagay na naikukwento ko. At yung tingin niya parang ako lang yung nakikita niya. Sumubo si Bella ng noodles, ang mga mata ay nakatutok kay Ara. Mukhang seryoso nga siya sa'yo. Mabuti naman kung ganoon. Deserve mo yan, Bes. Pagkatapos ng lahat ng hirap mo, deserve mong maging masaya. Ang mga salita ni Bella ay nagbigay ng init sa puso ni Ara. Swerte siya. Swerte siya kay Dre, at swerte siya na mayroon siyang kaibigan na katulad ni Bella na laging nandyan para sa kanya. Pero, dugtong ni Bella na nagpabago sa tono ng usapan. Nag-aalala pa rin ako minsan. Alam mo na, mayaman siya, Ara. Iba ang mundo niya. Siguraduhin mo lang na hindi kanya sasaktan, ha? Hindi niya gagawin yon, mabilis na sagot ni Ara, puno ng kumpiyansa. Nararamdaman ko, Bella. Totoo siya. Ngumiti si Bella. Okay. Sabi mo, Basta nandito lang ako palagi para sa'yo, alam mo yan. Sa gitna ng kanilang kwentuhan, tumunog ang cellphone ni Ara. Nakarehistro ang pangalan ni Dre sa screen. Agad na lumiwanag ang kanyang mukha. Excuse me lang, Bes, sabi niya at tumayo para sagutin ang tawag sa isang sulok. Hello? Kumain ka na? Tanong ng malambing na boses sa kabilang linya. Kasabay ko si Bella. Ikaw? Katatapos lang. Tumawag lang ako para marinig ang boses mo bago ako matulog, sabi ni Dre. I miss you. Napangiti si Ara. Ang simpleng mga salitang iyon ay sapat na para buuin ang kanyang gabi. I miss you too. Nagpatuloy ang kanilang maikling pag-uusap, puno ng lambing at mga pangarap para sa hinaharap. Habang nakikipag-usap siya kay Dre, hindi niya namalayan ang tingin ni Bella mula sa sala. Ang ngiti sa mukha nito ay nawala na. Ang naroon na lang ay isang blankong ekspresyon, malamig at hindi mabasa. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Ara sa mesa na may ngiti sa labi. Ngunit ang saya niya ay hindi nagtagal. Muling tumunog ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, numero ng doktor ng kanyang ina sa probinsya ang nakarehistro. Bigla siyang kinabahan. Hello, Doth. Ang boses sa kabilang linya ay seryoso. Aralyn, I have the results of your mother's latest tests. Kailangan nating mag-usap. Napatayo si Ara. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Ano po yon, Doth? May problema po ba? Your mother's condition has worsened. May nakita kaming bara sa isa sa mga ugat niya sa puso. She needs an immediate operation. An angioplasty. Parang nabingi si Ara. Operation. Ang salitang iyon ay umalingaw sa kanyang isipan. Gagano po kalaki ang kailangan, nanginginig niyang tanong, kahit alam na niya ang sagot. Ibinigay ng doktor ang halaga. Isang halaga na napakalaki, na kahit pagsama-samahin pa niya ang lahat ng kanyang ipon at sahod sa loob ng isang taon, hindi niya ito mapupunuan. Nang ibaba niya ang telepono, nang hihina siyang napaupo. Ang mundo niya, na kanina lang ay puno ng kulay at saya, ay biglang naging itim at puti. Ang mukha ng kanyang ina ang nakikita niya sa kanyang isipan, ang ngiti nito, ang pag-aalala nito para sa kanya. Hindi. Hindi pwedeng may mangyaring masama sa kanyang ina. Naramdaman niya ang mga braso ni Bella na yumakap sa kanya mula sa likod. Bes, anong nangyari? Anong sabi ng doktor? Umiiyak na ikinuwento ni Ara ang lahat. Ang operasyon. Ang pera. Ang pakiramdam na wala siyang magawa. Tahan na, Bes, sabi ni Bella, habang hinahaplos ang kanyang likod. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala at awa. Huwag kang mag-alala. Mag-isip tayo ng paraan. Hindi tayo pababayaan. Gagawa natin ng paraan, Bes. Yumapos si Ara ng mahigpit sa kanyang kaibigan, kumakapit sa mga salita nito na parang isang lubid na mag-aahon sa kanya mula sa malalim na balo ng desperasyon.
Nagpapasalamat siya na sa gitna ng kadilimang ito, mayroon siyang Bella. Nang medyo kumalma na si Ara, nagpaalam si Bella na may bibilhin lang sa labas. Pero paglabas nito ng apartment, hindi ito sa tindahan nagpunta. Nagtago ito sa isang madilim na sulok ng hallway, kinuha ang kanyang cellphone, at nagdial ng isang numero. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang maamong boses ni Bella ay biglang naging malamig at kalkulado. Game! Ituloy na natin ang plano. Pinagmasdan ni Isabela Reyes ang sarili sa salamin. Isang maamong mukha, mga matang kayang magkunwari ng anumang emosyon, pag-aalala, saya, awa. Ito ang kanyang pinakamalakas na sandata. Sa loob ng maraming taon, ito ang ginamit niya para mapanatili ang imahe ng perpektong matalik na kaibigan para kay Aralyn. Pero sa likod ng refleksyong iyon, isang ibang Bella ang nakatira. Isang Bella na pagod ng maging anino. Isang Bella na puno ng inggit na parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Bakit laging si Ara? Si Ara na laging bida. Si Ara na laging kinakaawaan. Si Ara na nakakuha ng atensyon ni Andre Ledesma, ang lalaking matagal na niyang pinapangarap mula sa malayo, mula pa noong una niya itong makita sa isang article sa isang business magazine. Nang makilala ni Ara si Dre, nakita ni Bella ang isang oportunidad. Pero ang oportunidad na iyon ay nauwi sa panibugho nang makita niya kung paano nahulog ang lalaki sa kanyang kaibigan. Doon niya napagtanto, hindi niya maaagaw si Dre habang si Ara ay ang mabait at kaawa-awang biktima. Kailangan niyang sirain ang imaheng iyon. Kailangan niyang gawing kontrabida si Ara sa sarili nitong kwento. Ang sakit ng ina ni Ara ang naging susi. Iyon ang perpektong pagkakataon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero. Si Marco. Ang anak ng isa sa mga mayayamang pasyente na inaalagaan ni Ara sa ospital. Isang lalaking mayabang na minsan nang nagtangkang ligawan si Ara ngunit nabigo. Marco, panimula ni Bella, ang boses ay malambing at puno ng pakikiramay. Tumawag ako para kumustahin ang daddy mo. At para na rin humingi ng tulong para kay Ara. Ikinuwento niya ang tungkol sa operasyon ng ina ni Ara, pinalaki ang kwento at ginawang mas dramatiko. Alam mo, sobrang nahihiya si Ara na humingi ng tulong, pero desperado na talaga siya. Gusto ka sana niyang lapitan, pero nahihiya siya dahil sa alam mo na. Pero alam kong mabait ka. Gusto mo siyang tulungan, di ba? Madaling nahulog si Marco sa bitag. Ang kanyang ego, na nasaktan sa pagtanggi ni Ara noon, ay nakakita ng pagkakataong maging bayani. Naman! Gagawin ko ang lahat para kay Ara, mabilis na sagot nito. Heto ang plano, sabi ni Bella, at inilatag niya ang bawat detalye. Hindi mo pwedeng idaan sa check o bank transfer. Kailangan cash para hindi na dumaan sa kung saan-saan. At para mas personal, dapat ikaw mismo ang mag-abot. Sa isang lugar na espesyal sa kanya. Sa Villa Solana. Bukas. 6:00 ng gabi. Sasabihin ko sa kanya na mayroon kang ino-offer na part-time job bilang private nurse para sa daddy mo. Iyon ang dahilan kung bakit kayo magkikita. Bawat detalye ay kalkulado. Cash, para magmukhang isang iligal na transaksyon. Sa Villa Solana, ang teritoryo ni Dre. At sa oras na alam niyang naroon si Dre. Pagkatapos ng tawag, ang susunod niyang biktima naman. Si Dre. Nag-text siya, maingat na pinipili ang bawat salita para magtunog inosente at nag-aalala. Dre, I think you should see this. Nasa Villa Solana si Ara mamaya, 6:00. May kamit siyang lalaki, anak ng pasyente niya. Hindi ko alam kung ano nang meron pero parang may kinalaman sa pera. I'm worried for her. Baka kung ano nang gawin niya para lang magkapera para sa mama niya. Sinadya niyang bitinin ang huling pangungusap. Isang bukas na suhestyon na hahayaan niyang punan ang sariling mga demonyo ni Dre. Pagkatapos isend ang text, itinabi niya ang cellphone at huminga ng malalim. Ang entablado ay handa na. Ang mga aktor ay nasa kani-kanilang posisyon. Ang kailangan na lang niya ay panoorin ang pagbagsak ng kurtina. 5:00 ng hapon, tinawagan ni Bella si Ara. Bes, may good news ako, masiglang sabi niya. Naalala mo si Marco? Yung anak ni Tan, yung pasyente mo. Nakausap ko siya. Naghahanap daw sila ng private nurse para sa daddy niya.
Sabi ko, baka interesado ka. Malaki ang offer, Bes. Tamang-tama para sa operasyon ni tita. Narinig niya ang pag-asa sa boses ni Ara. Talaga, Bes? Naku, salamat. Naman. Gusto kanyang makausap agad. Available ka ba ngayon? Sa Villa Solana daw kayo magkita, 6 Malapit lang daw kasi siya doon. Treat ka na rin daw niya ng dinner. Villa Solana? Nakakahiya naman, sabi ni Ara. Ano ka ba? Huwag ka nang mahiya. Ito na yung sagot sa mga dasal natin. Sige na, pumunta ka na. Good luck, Bes. Ibinaba ni Bella ang telepono, isang matagumpay na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Perpekto. 6:00 ng gabi. Mula sa kanyang kotse na nakaparada sa tapat ng Villa Solana, tanaw ni Bella ang lahat. Nakita niya ang pagdating ni Ara, ang kaba at pag-asa sa mukha nito. Nakita niya ang pagdating ni Marco, mayabang at kampante. At ilang sandali lang, nakita niya ang sasakyan ni Dre na pumarada sa parking lot. Pumasok ito sa restaurant na may mabigat na aura, ang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Lahat ay naaayon sa plano. Sa loob ng restaurant, umupo si Ara sa isang mesa kasama si Marco. Nag-order sila. Nag-usap. Pinanood ni Dre ang lahat mula sa isang sulok ng kanyang opisina, sa pamamagitan ng isang maliit na siwang sa bintana na nakatanaw sa dining area. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang bawat ngiti ni Ara kay Marco ay parang isang saksak sa kanyang dibdib. Ang mga salita ni Bella at ang narinig niyang pag-uusap ni Ara sa telepono ay naghalo-halo sa kanyang isipan, lumilikha ng isang nakalalasong timpla ng selos at pagdududa. Pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap, kinuha ni Marco ang isang makapal na brown envelope mula sa kanyang briefcase at inilapag ito sa mesa. Heto na, Ara. Ang sabi ni Bella, kailangan mo raw nito agad, sabi ni Marco, itinutulak ang sobre palapit kay Ara. Nagtaka si Ara. Ano to? Akala ko ba pag-uusapan natin ang tungkol sa trabaho? Formalidad na lang yon. Tanggapin mo na to, paunang bayad. Para sa mama mo. Tiningnan ni Ara ang sobre, pagkatapos ay kay Marco. Mayroong mali. Biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Teka, Marco, hindi ko pwedeng tanggapin yan. Hindi pa nga ako nagsisimula magtrabaho. At saka, hindi ganito ang proseso sa ospital. Bawal ito. Sinubukan niyang itulak pabalik ang sobre, pero pinigilan siya ni Marco. Ara, naman. Huwag ka nang pakipot. Tulong ko na to sa'yo. Alam kong kailangan mo ng pera. Diniinan niya ang pagtulak sa sobre, at sa pagmamadali, napilitang hawakan ni Ara ang envelope para hindi ito malaglag sa sahig. Sa opisina ni Dre, ang nakita lang niya ay isang bagay, ang kamay ni Ara na humahawak sa isang makapal na sobreng puno ng pera. Ang multo ni Tito Ramil ay nagpakita sa kanyang harapan, tumatawa. Ang sakit ng pagkakanulo ay bumalik, mas matindi at mas personal. Ito na iyon. Ang katibayan. Bigla siyang tumayo. Ang upuan ay tumalsik sa likuran niya. Lumabas siya ng kanyang opisina, ang bawat hakbang ay mabigat sa galit at pagkabigo. Nang marating niya ang mesa nila, natigilan sina Ara at Marco. Ang mukha ni Ara ay puno ng pagkalito at gulat. Dre, nautal niyang sabi. Hindi siya pinansin ni Dre. Ang mga mata niya ay nakapako sa sobrang hawak ni Ara. Isang tingin na puno ng pandidiri. Sa labas, sa loob ng kanyang kotse, napangiti si Bella. Nagsimula na ang palabas. Para kay Andre Ledesma, ang oras ay tila bumagal. Ang mahinang tugtog ng piano sa paligid ay nawala. Ang mga boses ng ibang customer ay naging isang walang kahulugang ugong. Ang tanging malinaw lang sa kanyang paningin ay ang eksena sa harap niya, si Ara, ang babaeng nagsimulang magpatibok muli sa kanyang puso, na maihawak na isang sobrang puno ng pera mula sa ibang lalaki. Ang lahat ng kanyang takot, lahat ng kanyang pagdududa na pilit niyang iwinawaksi, ay nagkatotoo. Ang mga salita ni Bella, baka kung ano nang gawin niya para lang magkapera, ay umalinggaw sa kanyang isipan na parang isang hatol. Ang mga salitang narinig niya mula kay Ara sa telepono, kailangan ko talaga ng pera, gagawin ko ang lahat, ay naging isang pag-amin ng kasalanan. Sa isang iglap, hindi na si Ara ang nakikita niya.
Ang nakikita niya ay ang umingiting mukha ni Tito Ramil. Ang nakikita niya ay ang durog na puso ng kanyang ama. Ang nakikita niya ay ang pagkakanulo sa pinakamasakit nitong anyo. Dre, anong ginagawa mo dito? Ulit ni Ara, ang boses ay nanginginig. Binitiwan niya ang sobre na parabang napaso siya. Ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Dre kay Marco, isang tingin na nag-aapoy sa galit. Umalis ka na. Bago pa may masama akong magawa sa'yo. Natakot si Marco. Mabilis itong tumayo at nagmamadaling umalis, iniwan ang sobre sa mesa at si Ara na nakaharap sa unos. Nang silang dalawa na lang ang naroon, ibinaling ni Dre ang kanyang tingin kay Ara. Ang sakit at pagkabigo sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit. So, totoo nga, sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng lason. Ganito pala. Ganito pala ang paraan mo. Dre, anong sinasabi mo? Hindi totoo yan, sabi ni Ara, tumatayo na rin, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Nag-uusap lang kami tungkol sa isang job offer. Hindi ko alam na may dala siyang pera. Hindi ko tatanggapin yan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Dre. Job offer. Ara, wag mo na akong gawing tanga. Kitang-kita ko. Nakita ko ang lahat. Ang mga ngiti mo sa kanya. Ang paghawak mo sa pera. Hindi. Dre, maniwala ka sa akin, pagsusumamo ni Ara, sinusubukang abutin ang kanyang braso. Mabilis niyang iwinaksi ang kamay nito. Ang pagdila nito sa kanyang balat ay parang apoy. Huwag mo akong hawakan, sigaw niya, sapat na para mapalingon ang ilang customer na malapit sa kanila. Ang galing. Ang galing mong umarte. Ang galing mong magpanggap na inosente. Akala ko talaga iba ka. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Ara. Ang mga luha ay malaya nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Bakit mas pinaniniwalaan mo ang nakita mo kaysa sa akin? Dahil nakita ko na to dati, sumabog ni Dre, ang boses ay basag sa pinaghalong galit at sakit. Hindi na niya napigilan ang sarili. Ang mga multo ng nakaraan ay ganap ng bumihag sa kanya. Ang mga ngiting ganyan, ang mga pangakong ganyan. Ganyang-ganyan ang ginawa ng taong sumira sa pamilya ko. Nagpanggap na kaibigan, nagkunwaring nagmamalasakit, pero sa huli, pera lang din pala ang habol. Natigilan si Ara. Ang kanyang pag-iyak ay nahinto, napalitan ng isang blangkong pagkalito. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Pamilya. Pagkakanulo. Anong-anong kinalaman ko doon, halos pabulong niyang tanong. Nilapitan siya ni Dre, ang mga mata ay nag-aapoy. Ang kinalaman mo. Ikaw. Ikaw ang nagpaalala sa akin. Akala ko pinagaling mo na yung sugat. Yun pala, binuksan mo lang ulit at dinagdagan pa ng asin. Pinulot niya ang sobre mula sa mesa at iwinasiwas ito sa harap ng mukha ni Ara. Ito ba? Ito ba ang halaga mo? Sabihin mo sa akin, magkano? Magkano ang kailangan mo para sa operasyon ng nanay mo? Baka kaya kong tapatan. Baka mas malaki pa ang maibigay ko. Ang huling mga salita ay ang pinakamasakit sa lahat. Hindi na lang siya hinusgahan, binastos nito ang kanyang pagkatao at ang pagmamahal niya sa kanyang ina. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Dre. Ang tunog ay umalinggaw-gaw sa buong restaurant. Napahawak si Dre sa kanyang pisngi, mas gulat kaysa sa nasaktan. Tiningnan niya si Ara. Ang babaeng umiiyak kanina ay wala na. Ang nakatayo sa harap niya ngayon ay isang babaeng basag ang puso, ngunit may nag-aalab na apoy ng dignidad sa kanyang mga mata. Tapos ka na, tanong ni Ara, ang boses ay malamig at walang emosyon na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay, isang kilos na puno ng pagtanggi at katatagan. Hindi ko kailangan ng pera mo, Andre, sabi niya, binibigkas ang buong pangalan nito na parang lason sa kanyang dila. At lalong hindi ko kailangan ng isang lalaking hindi kayang pagkatiwalaan ang babaeng sinasabi niyang mahal niya. Ang awa ko ay wala sa sarili ko. Nasa sayo. Dahil habang buhay kang magiging bilanggo ng nakaraan mo. Tumalikod siya, hindi na muling lumingon. Bawat hakbang palayo sa kanya ay isang hakbang palayo sa lahat ng kanilang pinagsamahan. Ang mga pangarap. Ang mga tawanan. Ang mga pangako.
Lahat ay naging abo sa loob lamang ng ilang minuto. Naiwan si Dre na nakatayo roon, ang init ng sampal ni Ara ay nasa kanyang pisngi, ngunit mas matindi ang lamig na gumagapang sa kanyang dibdib. Pinanood niya ang paglayo ni Ara hanggang sa mawala ito sa pinto ng restaurant. Tumingin siya sa paligid. Ang mga customer ay nagbubulungan, nakatingin sa kanya. Ang mga staff niya ay nakayuko, hindi makatingin sa kanya. Napatingin siya sa sobrang nahulog sa sahig. Ang simbolo ng kanyang pagkakamali. Ang ebidensya ng kanyang pagkabulag. Sa isang iglap, bumalik sa kanya ang lahat ng alaala nila ni Ara, ang sinseridad sa mga mata nito, ang pag-aalala nito sa iba, ang simpleng kaligayahan nito. Paano niya nagawang pagdudahan ang lahat ng iyon? Paano niya nagawang saktan ang babaeng wala namang ginawa kundi ang mahalin siya? Pero huli na. Bago siya tuluyang umalis sa lugar na iyon, may isang huling bagay siyang sinabi, mga salitang ibinulong niya sa hangin na para bang naririnig pa siya ni Ara. Isang hatol na siya mismo ang gumawa, hindi lang para kay Ara, kundi para sa kanyang sarili. Akala ko iba ka. Nagkamali ako. Pera lang pala talaga ang habol mo, katulad nilang lahat. Ang mga salitang iyon ay isang kasinungalingan. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya iyon. Ngunit iyon na lang ang tanging bagay na makakapitan niya para bigyang katwiran ang sakit na idinulot niya, at ang sakit na ngayon ay nagsisimula ng pumatay sa kanya. Hindi alam ni Ara kung paano siya nakauwi. Ang paglalakad niya mula sa Villa Solana hanggang sa sakayan ng jeep ay isang malabong alaala. Ang mga ilaw ng syudad ay nagmistulang mga naglalabong mansa sa kanyang paningin na puno ng luha. Ang ingay ng mga busina ay parang isang ugong mula sa malayo, walang epekto sa nakabibinging katahimikan sa loob ng kanyang puso. Ang bawat hakbang ay parang may nakakabit na kadena sa kanyang mga paa. Ang dibdib niya ay isang malaking butas, hinigop ang lahat ng hangin, iniwan siyang hindi makahinga. Ang mga salita ni Dre ay paulit-ulit na parang sirang plaka sa kanyang isipan. Pera lang pala talaga ang habol mo, di. Magkano ang kailangan mo? Katulad nilang lahat. Bawat salita ay isang patalim na lalong ibinabaon sa kanyang puso sa bawat pagtibok nito. Hindi ang galit nito ang pinakamasakit. Ito ay ang kawalan ng tiwala. Ang bilis niyang hinusgahan. Ang dali niyang itinapon ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang apartment, bumagsak ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. Napaluhod siya sa sahig at doon, sa wakas, lumabas ang isang hagulgol na kanina pa niya pinipigilan. Isang iyak na puno ng sakit, kahihiyan, at isang pusong dinurog ng walang awa. Agad na lumabas si Bella mula sa kanyang kwarto. Ang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. Bes, anong nangyari? Tanong nito, mabilis siyang nilapitan at niyakap. Sa yakap ng kanyang kaibigan, lalo pang lumakas ang pag-iyak ni Ara. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa balikat ni Bella. Wala na, Bella. Wala na kami. Ilve, tahan na. Pumasok muna tayo sa loob, alalay sa kanya ni Bella papunta sa sofa. Kumuha ito ng isang basong tubig at iniabot sa kanya. Habang nanginginig ang mga kamay, ikinuwento ni Ara ang lahat, ang pagdating ni Dre, ang mga akusasyon, ang masasakit na salitang binitiwan nito. Sa bawat salita, nararamdaman niya ang paghaplos ni Bella sa kanyang likod, ang mga pabulong nitong salita ng pakikiramay. Walang hiya siya, mariing sabi ni Bella nang matapos siyang magkwento. Paano niya nagawa sa'yo yan? Pagkatapos ng lahat, ikaw pa ang lumabas na masama? Umiling si Ara, ang mga luha ay patuloy pa rin sa pag-agos. Hindi ko alam, Bella. Hindi ko na alam. Ang sakit-sakit. Sinabi ko na sa'yo, Bes, di ba? Sabi ni Bella, ang boses ay malumanay ngunit may pahiwatig ng paningisi. Sinabi ko sa'yo na mag-ingat ka. Masyado kang mabuti para sa mundong iyon. Para sa mga taong tulad niya na ang tingin sa lahat ay pera. Ang mga salita ni Bella, sa halip na magbigay ginhawa, ay parang lalong nagdiin sa katotohanang nabigo siya. Ngunit sa estado ni Ara, ang mga salitang iyon ay parang isang pader na masasandalan. Ang kanyang kaibigan ay tama. Siya ang mali dahil nagtiwala siya. Hindi kanya deserve, Ara. Hinding-hindi, patuloy ni Bella. Makakahanap ka rin ng lalaking para talaga sa'yo. Isang taong hindi ka husgahan. Kalimutan mo na siya. Pinilit ni Ara na tumango, kahit na ang ideya ng paglimot ay parang isang imposibleng gawain.
Sa gabing iyon, hindi siya natulog. Nakaupo lang siya sa dilim, nakayakap sa kanyang mga tuhod, habang ang mundo niya ay unti-unting gumuho. Kinabukasan, pumasok siya sa ospital na may mabigat na puso at mga matang maga. Hindi para magtrabaho, kundi para humingi ng paumanhin sa kanyang hepe at ipaliwanag ang nangyari. Umaasa siyang maiintindihan ito. Ngunit pagdating niya, isang selyadong sobre mula sa Human Resources Department ang iniabot sa kanya. Pinapabigay po ng management, Nurse Santos, sabi ng sekretarya, umiiwas ng tingin. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Ara ang sobre. Ang mga salitang nakasulat sa formal na papel ay malinaw at brutal. Formal investigation regarding serious allegations of unethical conduct. Reports of receiving monetary gifts from the patient's family. Effective immediately, you are placed on indefinite suspension pending the results of the investigation. Indefinite suspension. Nabitawan niya ang sulat. Ang papel ay marahang lumapag sa sahig. Pakiramdam niya ay nawalan ng hangin ang buong silid. Wala na ang pag-ibig. Wala na ang tiwala. At ngayon, wala na rin ang trabaho, ang nag-iisang bagay na bumubuhay sa kanya at sa kanyang pamilya. Ang tanging paraan para mailigtas ang kanyang ina. Lahat ay nawala. Umuwi si Ara na parang isang kaluluwang walang buhay. Umupo siya sa gitna ng kanyang kwarto, napapalibutan ng katahimikan. Napatingin siya sa kanyang cellphone. Ang huling pag-asa. Ang huling koneksyon sa masayang kahapon. Binuksan niya ang kanyang mga mensahe na may balak na burahin ang lahat ng alaala ni Dre. Ang kanyang pangalan, ang kanilang mga pag-uusap. Ngunit habang nag-scroll siya pabalik, napadaan siya sa kanyang pag-uusap nila ni Bella noong nakaraang araw. Binasa niya muli ang text message na nagdala sa kanya sa impyernong ito. Bes, may good news ako. Naalala mo si Marco? Yung anak ni Emmy Tan, yung pasyente mo. Nakausap ko siya. Napatigil si Ara. Kumunot ang kanyang noo. Binasa niya itong muli. At muli. Naalala mo si Marco? Isang katanungan ang biglang sumulpot sa kanyang isipan, isang katanungang napakaliit, ngunit nakakagambala. Paano? Paano nalaman ni Bella ang pangalan ni Marco? Kailanman ay hindi niya binanggit ang pangalan nito. Ang lagi niyang sinasabi kay Bella ay yung anak ng pasyente sa room 302 POT yung mayabang na lalaki. Hindi niya kailanman pinangalanan si Marco. At paano niya maaalala ang isang taong hindi naman niya kilala? Isang malamig na kaba ang dahan-dahang gumapang sa kanyang likuran, mas malamig pa kaysa sa sakit na idinulot ni Dre. Isang maliit na piraso ng palaisipan na hindi umaangkop. Isang detalye na walang lohika. Sa gitna ng pagkasira ng kanyang mundo, isang bagong uri ng takot ang nagsimulang mabuo. Isang takot na hindi tungkol sa lalaking nanakit sa kanya, kundi sa babaeng yumakap sa kanya pagkatapos. Ang pagdududa ay parang isang maliit na buto. Kapag naitanim sa isang lupang puno ng sakit at pagtataksil, mabilis itong tumutubo, ang mga ugat nito ay kumakalat sa bawat sulok ng isipan. Ang tanong na paano ay naging isang sigaw sa loob ng isipan ni Ara, isang sigaw na mas malakas pa kaysa sa kanyang pagdadalamhati. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw, tumayo si Ara mula sa kanyang pagkakalugmok. Ang mga luha ay natuyo na, napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Kung dati, ang mundo niya ay gumuho dahil sa pag-ibig, ngayon, muli siyang tatayo para sa isang bagay na mas mahalaga, ang kanyang sarili. Ang kanyang pangalan. Ang kanyang dignidad. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang numero ng pamilya Tan. Ang ama ni Marco. Ang pasyente sa room 302. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang marinig mula sa kanila. Ngunit ano ang sasabihin niya? Paano siya magtatanong nang hindi nagmumukhang desperada o baliw? Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang maging kalmado. Kailangan niyang maging matalino. Sa halip na tumawag, nagpa siyang pumunta. Personal. Para makita niya ang kanilang mga mata, ang kanilang mga reaksyon. Nagsuot siya ng simpleng damit, itinali ang kanyang buhok, at hinarap ang salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang Ara na puno ng pag-asa. Ito ay isang babaeng sugatan pero may apoy sa mga mata. Nag-commute siya papunta sa ospital.
Sa pagkakataong ito, hindi siya pumasok bilang isang nurse, kundi bilang isang investigador sa sarili niyang kaso. Dumiretso siya sa room 302. Pagbukas niya ng pinto, naroon si Gen Tan, ang asawa ng pasyente. Nurse Ara, gulat na sabi nito. Anong ginagawa mo dito? Akala ko di. Gusto ko lang pong kumustahin si Gen Tan, mahinahong sabi ni Ara, isinasara ang pinto sa likod niya. At gusto ko rin po sanang magpasalamat at humingi ng paumanhin. Para saan, nagtatakang tanong ng ginang. Para po sa nangyari sa Villa Solana, diretsyong sabi ni Ara, pinagmamasdan ng maigi ang reaksyon ng babae. Pasensya na po kung hindi ko natanggap ang tulong pinansyal. Bawal po talaga sa amin iyon. At salamat po sa alok na trabaho. Nakita ni Ara ang pagkalito sa mukha ni Gen Tan. Tulong pinansyal. Alok na trabaho. Hiza, ano bang sinasabi mo? Si Marco lang ang pinapunta ko doon para ibigay ang regalo namin sa'yo. Isang maliit na bagay lang para sa pag-aalaga mo sa asawa ko. Regalo po. Pero ang sabi ng kaibigan mo, ni Bella, kailangan mo raw ng pera para sa operasyon ng nanay mo. Sabi niya, iyon daw ang pinakamagandang paraan para matulungan ka nang hindi ka mapapahiya. Ang ibigay ito bilang paunang bayad para sa isang trabaho na wala naman talaga, pag-amin ni Gen Tan, ang mukha ay puno ng pagsisisi. Sabi niya, iyon daw ang gusto mo. Isang pribadong usapan. Parang isang malakas na sampal ang naramdaman ni Ara. Bawat salita ng ginang ay isang piraso ng puzzle na bumubuo sa isang larawan ng karumal-dumal na pagkakanulo. Si Bella. Si Bella ang nagplano ng lahat. Pwede ko po bang malaman kung kailan at saan po kayo nakausap ni Bella? Tanong ni Ara, ang boses ay pilit na pinapakalma. Nung isang araw lang. Dito mismo sa ospital. Nag-aalala raw siya para sa'yo kaya siya na ang gumawa ng paraan. Nagliwanag ang isip ni Ara. Ang araw na iyon. Ang araw na iyon ay ang araw na nagpaalam si Bella na may bibilhin lang sa labas. Ngunit sa halip na pumunta sa tindahan, pumunta pala ito sa ospital para isagawa ang kanyang plano. Nagpasalamat si Ara kay Gen Tan at mabilis na nagpaalam. Kailangan niya ng ebidensya. Isang patunay na hindi niya kayang itanggi. Pumunta siya sa security office ng ospital. Kilala siya ng mga gwardiya roon. Ginamit niya ang natitirang respeto sa kanya bilang isang dating empleyado. Kuya Jun, pwede po bang makahingi ng pabor, sabi niya sa head guard. Kailangan ko lang pong makita ang key footage sa hallway ng 3 floor nung isang araw, bandang hapon. Nagtaka ang gwardiya ngunit dahil sa pakiusap ni Ara, pumayag ito. In-rewind nila ang footage. At doon, sa isang maliit na monitor, nakita ni Ara ang katotohanan sa malinaw na itim at puti. Naroon si Bella, nakatayo sa labas ng room 302, kausap si Marco. Hindi ito isang simpleng pag-uusap. Nakita ni Ara kung paano umiti si Bella, kung paano nito hinawakan ang braso ni Marco. Isang kilos na puno ng pang-aakit at manipulasyon. Malinaw na malinaw. Hindi sila basta nagkasalubong lang. Planado ang kanilang pagkikita. Kinuha ni Ara ang kanyang cellphone at mabilis na kinuhanan ng video ang monitor. Ang nanginginig niyang kamay ang tanging palatandaan ng galit na kumukulo sa loob niya. Hawak na niya ang unang bakas. Ang unang patunay. Naglalakad siya palabas ng ospital, ang cellphone ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang sakit ng puso na nararamdaman niya para kay Dre ay naroon pa rin. Ngunit natabunan na ito ng isang mas malalim at mas maitim na emosyon, ang sakit ng pagkakanulo mula sa taong itinuring niyang kapatid. Hindi na ito tungkol kay Dre. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa katarungan. At sisiguraduhin niyang makukuha niya ito. Ang Villa Solana ay naging isang kulungan para kay Andre Ledesma. Ang bawat sulok ay may alaala ni Ara. Ang mesa numero 7 kung saan una silang nag-away. Ang hardin kung saan una niyang nakita ang tunay nitong ngiti. Ang kanyang opisina kung saan siya nagtago at hinusgahan ito mula sa malayo. Sinubukan niyang ibaon ang sarili sa trabaho. Mga inventaryo, mga ulat sa kita, mga bagong menu. Ngunit ang mga numero sa spreadsheet ay nagiging mukha ni Ara sa kanyang isipan, ang gulat, ang sakit, at sa huli, ang nag-aalab na dignidad sa mga mata nito bago ito tumalikod.
Ang tunog ng sampal nito ay mas malinaw pa sa tunog ng piano sa labas. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na tama ang ginawa niya. Na iniligtas niya ang kanyang sarili mula sa tiyak na pagkawasak. Ngunit ang kanyang konsensya ay isang malupit na kaaway. Sa gabi, kapag mag-isa na lang siya, ang mga salitang binitiwan niya ay bumabalik para usigin siya. Pera lang pala talaga ang habol mo di. Isang kasinungalingan. Isang depensang ginamit niya para protektahan ang kanyang sarili, ngunit alam niyang isang kasinungalingan. Lalong naging komplikado ang lahat dahil kay Bella. Halos araw-araw itong nagpupunta sa Villa Solana. May dalang kape. Minsan, may dalang tanghalian. Upo ito sa opisina niya, magkukwento tungkol sa araw nito, at palaging ipinapaalala sa kanya na nandyan lang ito para sa kanya. Hayaan mo na yon, Dre, sabi nito isang hapon, habang inaayos ang mga dokumento sa kanyang mesa. Mabuti na rin siguro ang nangyari. Para hindi ka na mas lalong masaktan sa huli. At least, nalaman mo agad ang totoo. Umiti lang si Andre. Ngunit sa tuwing nariyan si Bella, sa halip na gumaan ang kanyang pakiramdam, lalo itong bumibigat. Mayroong isang bagay sa pagiging perpekto nito, sa pagiging laging nandyan ito, na nagbibigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na pagkailang. Ang kanyang pag-aalala ay parang isang kumot na sa halip na magbigay ng init ay nakakasakal. Nandito lang ako, Dre. Hindi kita iiwan, hindi tulad ng iba, sabi pa nito, hinahawakan ang kanyang braso. Agad na binawi ni Andre ang kanyang braso sa paraang hindi halata. Salamat, Bella. Pero marami pa akong kailangang tapusin. Nakita niya ang bahagyang pagkabigo sa mukha nito bago ito muling ngumiti. Ang bawat pagpapakita nito ng kabaitan ay parang isang paalala sa pagkakamali niya. Bakit ganito? Hindi ba dapat ay nagpapasalamat siya na may isang taong naiintindihan siya? Bakit sa tuwing nariyan si Bella, ang tanging naiisip niya ay ang itsura ni Ara noong sinabi nitong, ang awa ko ay wala sa sarili ko. Nasa sayo. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aaral ng mga bagong resibo, kumatok sa kanyang pinto si Mang Rin, ang pinakamatagal na nilang waiter, na nagsimula pang magtrabaho noong ang ama pa niya ang namamahala. Sir Dre, pasensya na po sa abala, magalang nasabi nito. Ano yon, Mang Rin? Tanong ni Andre, hindi inaalis ang tingin sa mga papel. Nag-atubili si Mang Rin. Sir, pasensya na po talaga sa panghihimasok. Pero may nakita po kasi ako noon na hanggang ngayon ay bumabagabag sa akin. Doon na napatingin si Andre. Ang boses ni Mang Rin ay seryoso. Ano iyon? Noong mga ilang araw po bago mangyari yung gulo, panimula ni Mang Rin, maingat sa kanyang mga salita. Nakita ko po si Maam Bella. Dito po sa labas ng restaurant. May kausap po siyang lalaki. Yung lalaki rin po nakasama ni Maam Ara nung gabing iyon. Kumunot ang noo ni Andre. Nagkataon lang siguro. Umiling si Mang Rin. Sir, sa tagal ko na po dito, alam ko na po kung ano ang itsura ng nagkataon lang. Hindi po ordinaryong pag-usap, sir. Sila lang po ang nakakaalam ng pinag-uusapan nila, pero ang kilos po ni Maam Bella parang may binabalak. Pagkatapos po nilang mag-usap, nakita ko po siyang nakangiti habang paalis yung lalaki. Isang ngiting hindi ko po mawari. Parang isang malakas na kulog ang narinig ni Andre. Biglang nag-ugnay ang lahat ng piraso sa kanyang isipan. Ang text ni Bella na nag-aalala. Ang mga komento ni Bella tungkol sa pagiging desperado ni Ara para sa pera. Ang pagpupumilit ni Bella na samahan siya at damayan siya. At ngayon, ito. Si Bella at si Marco nag-uusap ilang araw bago ang insidente. Isang malamig na pawis ang tumulo sa kanyang sentido. Napahawak siya ng mahigpit sa gilid ng kanyang mesa para suportahan ang sarili. Ang sahig ay tila gumagalaw. Paano nalaman ni Bella na may kamit si Ara? Bakit eksaktong-eksakto ang oras na ibinigay niya? Bakit parang inihanda niya ako sa kung ano ang makikita ko? Ang mga tanong na dati niyang isinasantabi ay sabay-sabay na sumugod sa kanya. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang pinakamalinaw na imahe ay ang mukha ni Ara, ang purong gulat at sakit sa mga mata nito. Hindi iyon ang mukha ng isang taong nahuli sa kasalanan. Iyon ang mukha ng isang taong pinagtaksilan. Diyos ko, bulong niya sa sarili. Ano ang ginawa ko? Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit isang bagong uri ng sakit ang biglang nanaig,
ang sakit ng posibilidad na siya, si Andre Ledesma, ay naging isang bulag na instrumento sa isang masamang plano. Nasinira niya ang isang inosenteng tao dahil sa sarili niyang mga demonyo. Hindi na siya makapaghintay. Hindi na siya maaaring manatili sa pagdududa. Kailangan niyang malaman ang totoo, gaano man ito kasakit. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang mga daliri ay nanginginig. Nag-dial siya ng isang numero, isang kaibigan na may mataas na posisyon sa isang telecommunications company. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang boses ni Andre ay desperado at mariin. Pare, kailangan ko ng isang malaking pabor. Kailangan kong malaman kung sino ang mga tinawagan at ka-text ng isang numero. At kung nasaan siya noong mga partikular na araw at oras. Hindi ako pwedeng magkamali dito. Kailangan kong malaman ang totoo. Sa loob ng 2 araw, inipon ni Ara ang lahat ng kanyang lakas. Hindi na siya umiyak. Ang bawat luhang dapat sana ay pumatak ay naging gasolina para sa apoy na nag-aalab sa kanyang dibdib. Hawak niya ang video sa kanyang cellphone, ang katibayan ng unang pagkikita ni Bella at Marco. Mayroon din siyang recording ng pag-uusap nila ni Ian Tan, kung saan malinaw na sinabi nitong si Bella ang nagplano ng lahat. Hindi na siya ang Ara na madaling masaktan. Ang babaeng haharap kay Bella ngayon ay isang babaeng may dala-dalang espada ng katotohanan. Nag-text siya kay Bella. Simple lang ang mensahe. Bes, mag-usap tayo. Sa dati nating coffee shop. 3, gaan. May mahalaga lang akong sasabihin. Mabilis ang tugon ni Bella, puno ng pekeng pag-aalala. CJ, Bes? Papunta na ako. Kumusta ka na? Hindi na sinagot ni Ara. Dumating si Ara sa coffee shop 15 minuto bago ang 3:00. Pinili niya ang parehong mesa sa sulok kung saan unang humingi ng tawad si Dre, isang mapait na kabalintunaan. Umorder siya ng itim na kape, walang asukal, walang gatas. Ang pait nito ay angkop sa nararamdaman niya. Eksaktong 3:00, pumasok si Bella sa coffee shop. Nakangiti ito ng malapad, ang mukha ay nagpapahayag ng labis na pag-aalala. Bes, sabi nito, akmang yayakapin si Ara. Ngunit itinaas ni Ara ang isang kamay para pigilan ito. Umupo ka, Bella. Ang kilos na iyon, malamig at walang emosyon, ay nagpatigil kay Bella. Nawala ang ngiti sa mukha nito, napalitan ng pagtataka. Umupo ito sa tapat ni Ara. May problema ba, Bes? Tanong nito. Tinitigan siya ni Ara ng diretso sa mga mata. Walang kurap. Walang pag-aalinlangan. May tanong ako sa'yo, Bella. At gusto ko, isang beses lang sa buhay mo, maging tapat ka sa akin. Ano ba yan? Kinakabahan naman ako sa'yo, sabi ni Bella, sinusubukang tumawa pero halatang pilit. Paano mo nalaman ang pangalan ni Marco? Ang tanong ay parang isang bala na tumama sa pagitan ng mga mata ni Bella. Nakita ni Ara ang isang mabilis na kislap ng gulat sa mga mata nito bago ito mabilis na nakabawi. Sino si Marco, pagmamaang-maangan nito? Huwag na tayong maglokohan, Bella, sabi ni Ara, ang boses ay matigas na parang bato. Si Marco Tan. Ang anak ng pasyente sa room 302. Ang lalaking pinapunta mo sa Villa Solana. Ah, siya ba? Naikwento mo yata siya sa akin dati. Hindi ko na matandaan, Bes. Alam mo naman, ang dami mong kwento, sabi ni Bella, umiiwas ng tingin. Mumiti si Ara, isang ngiting walang kagalakan. Hindi. Hindi ko siya naikwento. Hindi ko kailanman binanggit ang pangalan niya sa'yo. Kaya ulitin ko ang tanong ko. Paano mo nalaman ang pangalan niya? Ara, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang ako pa ang pinagdududahan mo? Ako na nga itong nag-aalala sa'yo. Nagsimula nang tumaas ang boses ni Bella, ginagamit ang galit bilang depensa. Dahil ikaw ang may pakana ng lahat, sabi ni Ara, inilabas ang kanyang cellphone at inilapag ito sa mesa. Piniplay niya ang recording ng pag-uusap nila ni Ian Tan. Ang sabi ng kaibigan mo, ni Bella, kailangan na kailangan mo raw ng pera. Sabi niya, iyon daw ang pinakamagandang paraan para matulungan ka. Ang ibigay ito bilang paunang bayad para sa isang trabaho na wala naman talaga di. Narinig ni Bella ang sarili niyang pangalan mula sa boses ng ibang tao. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Para siyang isang multo. Hindi totoo yan. Baka nagkakamali lang siya ng
Hindi na pinatapos ni Ara ang sasabihin nito. Piniplay niya ang pangalawang ebidensya, ang video ng TV footage. Sa maliit na screen, malinaw na nakikita si Bella na nakikipag-usap at nakikipagtawanan kay Marco sa hallway ng ospital. Nagkakamali rin ba ang kiki, Bella? Tanong ni Ara. Nagkataon lang din ba na nagkita kayo ng taong hindi mo raw kilala, ilang oras bago mo ako tawagan para sabihing may job offer siya para sa akin? Napatitig si Bella sa video. Wala na siyang masabi. Wala nang lusot. Ang mga pader na kanyang itinayo ay gumuho na. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng natanggal. Nang tumingala siya, ang mga mata niya ay hindi na puno ng pagkukunwari. Puno na ito ng purong galit at inggit. Pag-amin niya, ang boses ay nanginginig sa galit. Ako nga. Ako ang nagplano ng lahat. Masaya ka na? Hindi sumagot si Ara. Hinayaan niya lang itong magsalita. Bakit, sigaw ni Bella, hindi na alintana ang mga taong nakatingin sa kanila. Nagtatanong ka kung bakit? Dahil sawang-sawa na ako, Ara. Sawang-sawa na akong laging nasa likod mo. Laging ako ang best friend ng mabait na si Ara. Laging ako ang anino mo. Ikaw na laging bida. Ikaw na laging kinakaawaan. Ikaw na nakakuha ng lahat ng gusto mo nang hindi mo man lang pinaghihirapan. Hindi pinaghihirapan, ulit ni Ara, hindi makapaniwala. Sa tingin mo ba hindi ko pinaghirapan ang... Si Dre, putol ni Bella. Si Dre ang pinag-uusapan natin dito. Matagal ko na siyang gusto, Ara. Matagal na. Pero isang araw, dumating ka lang, at sa isang iglap, nakuha mo siya. Isang bagay na hinding-hindi ko makukuha. Kaya, sinira ko kayo. Dahil kung hindi siya mapupunta sa akin, sisiguraduhin kong hindi rin siya mapupunta sa iyo. Isang anino ang tumakip sa kanilang mesa. Pareho silang napatingala. Nakatayo roon si Andre Ledesma. Ang mukha niya ay puti na parang papel, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at hindi makapaniwala. Hawak niya ang isang folder ng mga dokumento, mga phone record at location data, na ngayon ay wala ng silbi. Dahil narinig niya ang lahat. Bawat salita. Bawat pag-amin. Mula mismo sa bibig ni Bella. Natigilan si Bella. Para siyang nakakita ng multo. Napatingin siya kay Dre, pagkatapos ay kay Ara, at muli kay Dre. Dre D. Tiningnan ni Dre si Bella, ngunit ang tingin niya ay parang tumatagos lang dito. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang mga mata kay Ara. Ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi tagumpay, kundi isang malalim na kalungkutan. Isang sakit na siya mismo ang nagdulot. Sa huling pagkakataon, nagsalita si Bella, ang boses ay puno ng desperasyon at pagkamuhi. Tumingin ito sa kanilang dalawa. Ginawa ko. Dahil dapat sa akin ang lahat ng iyan. Sa akin si Dre. Mabilis siyang tumayo, kinuha ang kanyang bag, at halos takbuhin ang daan palabas ng coffee shop. Iniwan ang dalawang taong sinira niya sa isang nakabibinging katahimikan. Naiwan sina Ara at Dre. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng kani-kanilang mga pusong wasak. Ang katotohanan ay naroon na sa pagitan nila, hubad at masakit. At ngayon, kailangan nilang harapin ito. Ara. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng pag-amin ni Bella ay dahan-dahang humina, napalitan ng isang tahimik na paghilom. Ang kaso ni Ara sa ospital ay mabilis na na-dismiss. Si Marco at ang kanyang pamilya, sa takot na madamay sa isang mas malaking iskandalo, ay nagbigay ng formal na salaysay na naglilinis sa pangalan ni Ara. Mabilis siyang pinabalik sa trabaho, sinalubong ng mga yakap at paumanhin mula sa kanyang mga kasamahan at sa management. Ang pagbabalik sa puting uniforme ay parang isang pagbabalik sa sarili. Sa bawat pag-aasikaso niya sa pasyente, sa bawat pagtulong niya sa mga nangangailangan, nararamdaman niya ang unti-unting pagbuo muli ng kanyang pagkatao. Ang sugat na iniwan ni Bella ay malalim, isang paalala ng isang pagkakaibigang itinapon. Ngunit ang sugat na iniwan ni Dre iyon ay iba. Iyon ay isang kirot na may kasamang panghihinayang. Isang araw, habang pauwi na siya, tinawag siya ng head ng accounting department ng ospital. Nurse Santos, may gusto lang sana akong sabihin sa'yo, sabi ng ginang na may ngiti sa labi. Yung balanse ng nanay mo para sa operasyon niya nabayaran na lahat. Po, gulat na tanong ni Ara. Paano po?
hindi pa po sapat ang naipon ko. Isang anonymous donor sa pamamagitan ng charity foundation ng ospital. Ayaw magpakilala, pero nag-iwan ng isang kondisyon, siguraduhin daw na makukuha ng nanay mo ang pinakamagaling na pangangalaga. Hindi na kailangang hulaan ni Ara kung sino. Isang tao lang ang alam niyang may kakayahang gawin iyon. Isang tao lang ang nakakaalam ng bigat ng problemang iyon sa kanya. Napapikit siya. Hindi galit o saya ang naramdaman niya, kundi isang komplikadong halo ng pasasalamat at kalungkutan. Dre. Sa loob ng ilang linggo, halos hindi umalis si Andre sa Villa Solana. Ngunit hindi na ito ang kanyang kulungan, ito na ang kanyang selda ng penitensya. Bawat araw, pinipilit niyang harapin ang kanyang pagkakamali. Inayos niya ang bayarin sa ospital ni Aling Elia ng palihim, hindi dahil gusto niyang bilhin ang kapatawaran ni Ara, kundi dahil iyon ang tamang gawin. Iyon ang minimum na kaya niyang gawin para sa pamilyang idinamay niya sa kanyang kahangalan. Hindi niya tinawagan o tinext si Ara. Alam niyang wala siyang karapatan. Ang mga salita ay walang saysay ngayon. Ang tanging paraan para ipakita ang kanyang pagsisisi ay sa pamamagitan ng pagbabago. Ibinuhos niya ang kanyang oras sa pag-aaral ng foundation na sinimulan ng kanyang ama, isang bagay na matagal na niyang isinasantabi. Dinalaw niya ang mga komunidad na tinutulungan nila. Nakinig siya sa mga kwento ng mga tao. At sa bawat kwento, nakikita niya ang mukha ni Ara, ang kanyang kabaitan, ang kanyang pakikiramay. Ngayon niya lang naiintindihan. Ang tiwala ay hindi isang kahinaan. Ito ay isang pagpili. Isang matapang na pagpili. At siya, sa kanyang karuwagan, ay piniling maging duwag. Pagkatapos ng isang buwan, nang maramdaman niyang handa na siyang humarap, hindi bilang isang taong humihingi, kundi bilang isang taong nag-aalay, pinuntahan niya si Ara. Inabangan niya ito sa labas ng ospital pagkatapos ng shift nito. Ara. Paglabas niya ng ospital, pagod pero kontento, nakita niya si Dre na nakatayo sa di kalayuan, nakasandal sa kanyang kotse. Hindi na ito ang aroganting manager o ang lalaking puno ng galit. Ang nakatayo roon ay isang lalaking mukhang mas payat, may bakas ng pagod sa mga mata, ngunit may bagong kapayapaan sa kanyang tindig. Hindi siya tumakbo. Hindi siya umiwas. Dahan-dahan siyang naglakad palapit dito. Nang makalapit siya, si Dre ang unang nagsalita. Ang boses nito ay mahina at puno ng bigat ng mga salitang matagal nang gustong sabihin. Ara, panimula nito. Wala akong sasabihin kahit anong excuse. Wala akong idadahilan. Isang bagay lang ang gusto kong sabihin, at sasabihin ko ito hindi para pabalikin ka, kundi dahil kailangan mong marinig. I'm sorry. I'm sorry sa lahat. Sa bawat salita. Sa bawat pagdududa. Sa sakit na idinulot ko sa'yo at sa pamilya mo. I was a coward. At habang buhay kong pagsisisihan iyon. Tinitigan siya ni Ara. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Walang pagpapanggap. Walang drama. Purong pagsisisi. Salamat sa pagtulong sa nanay ko, sabi ni Ara, ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Wala iyon kumpara sa pinsalang ginawa ko, mabilis na sagot ni Dre. Huminga siya ng malalim. Hindi ako hihingi ng kahit ano, Ara. Hindi ako hihingi ng pangalawang pagkakataon. Dahil hindi ko pa yun deserve. Ang hihilingin ko lang ay isang pagkakataon para patunayan sa'yo, sa paglipas ng panahon na nagbago na ako. Na natuto na ako. Hihintayin kita. Gaano man katagal. Hindi umimik si Ara. Tumingin siya sa malayo, sa mga ilaw ng syudad na nagsisimula ng sumindi. Ang dating Ara ay marahil iyakapin na ito at sasabihing okay na ang lahat. Ngunit marami nang nagbago. Natuto na siyang pahalagahan ang sarili niya. Muli siyang tumingin kay Dre. At sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, isang maliit at totoong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi nadala ng kilig, kundi ng pag-unawa at pagpapatawad. Isang ngiting nagsasabing, alam ko ang sakit, pero handa na akong magpatuloy. Uwi na ako, Dre, sabi lang niya. Tumango si Dre, ang mga mata ay puno ng pag-asa. Mag-iingat ka. Tumalikod si Ara at nagsimulang maglakad. Naramdaman niya ang mga mata ni Dre na nakasunod sa kanya. Pagkatapos ng ilang hakbang, huminto siya. Huminga ng malalim. At lumingon.
Nakita niya si Dre na nakatayo pa rin doon, matyagang naghihintay, gaya ng ipinangako nito. Sa pagkakataong ito, si Ara ang naglakad pabalik. Isang hakbang. Dalawa. Tatlo. Bawat hakbang ay isang pagpili. Hindi isang pagsuko. Hindi isang kahinaan. Ito ay isang desisyon ng isang babaeng alam na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa isang perpektong simula, kundi sa kakayahang bumangon at magsimulang muli, gaano man kasakit ang naging pagbagsak. Ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa tiwala. Ito ay tungkol sa pag-aaral kung paano magtiwala muli. At sila, sa gitna ng kanilang mga wasak na piraso, ay handa ng subukan. Mula sa simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Dre, isang kwentong sinubok ng pagkakamali, binuo ng pagpapatawad, at pinagtibay ng pangalawang pagkakataon. Maraming salamat, mahal naming mga tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang pagtatagpo na puno ng pagdududa, hanggang sa matatamis na sandali ng pag-ibigan, at sa pinakamasasakit na pagsubok na kanilang hinarap, naramdaman namin ang inyong presensya. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, iisa lang ang nasa isip ko, ang puso ng tao. Kung paano ito kayang magmahal ng buong buo, kung paano ito kayang masaktan ng sobrang lalim, at higit sa lahat, kung paano ito may kakayahang maghilom at muling matutong magtiwala. Ang paglalakbay ni Ara at Dre ay isang paalala na walang perpektong pag-ibig, dahil wala namang perpektong tao. Lahat tayo ay may bitbit na mga multo ng nakaraan, mga takot at mga pagkakamali. Ngunit ang tunay na sukat ng pag-ibig ay hindi sa kung paano natin iniiwasan ang sakit, kundi sa kung paano natin ito hinaharap ng magkasama. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lang sa taong nakasakit sa atin, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, hindi dahil madali, kundi dahil karapat-dapat. At ito ay tungkol sa paghawak sa pag-asa, kahit na sa pinakamadilim na sandali. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral o damdamin kayong baon-baon. Ano ang pinakapumatak na eksena sa inyo? Anong aral ang inyong natutunan kina Ara, Dre at maging kay Bella? Nais naming marinig ang inyong mga saloobin. I-comment lamang sa ibaba ang inyong mga nararamdaman. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento.